Guys, paalala at babala ito sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW, na dapat laging i-double check ang passport bago ibibigay sa kahit anong transaksyon sa airport. Kagaya ng pag-check-in sa mga check-in counter, money changer at kahit sa immigration counter. Dahil kamakailan nga may mga nag-viral na post na binigay nila ang passport sa nag-check sa airport sa Manila Airport at alam nilang walang punit ang kanilang passport dahil meron silang international flight para sa tour nila sa abroad at alam nilang walang punit ang kanilang passport. Ngunit nagulat na lang sila nang sabihan sila na hindi sila makakaalis dahil may punit ang kanilang passport. Tatlo silang pasahero na hindi nakaalis ayon sa nag-share ng photo ng passport na may punit. Noong una ay hindi ka pa mag-aalala at hindi ka pa maaalarma dahil post lang yun at wala namang video. Pero ito may isa pang nagbahagi ng parehong karanasan na may naging transaksyon siya sa airport sa Pilipinas at pagbalik sa kanya ng kanyang passport ay may punit na ito. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos, may isang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan na parehong-pareho sa nangyari sa mga nababasa natin sa social media. At post nilang ito kahapon sa Butuan Airport. Papunta siya sa Manila Airport at meron siyang flight international sakay ng Philippine Airlines. At dahil nga aware siya sa mga nangyaring ganito na viral ngayon sa social media na may mga taga-airport na nagpupunit ng passport ng mga pasahero. So bago siya mag-check-in ay chinek niya muna or tinignan ang kanyang passport para i-assure na wala itong punit. At binigay na nga niya ang kanyang passport sa check-in counter ng Philippine Airlines sa Butuan Airport para sa kanyang boarding pass. Dahil meron nga siyang international flight at doon na ibibigay ang boarding pass. At ayun na nga guys, pagbalik sa kanya, ay pagtingin niya sa kanyang passport ay may punit na ito. At nasabi pa niya na totoo talaga na nangyayari ang mga nagva-viral na pinupunit ang passport ng mga pasahero sa airport dahil siya mismo ay naranasan niya. Hello! So, I'm making this video to raise an awareness sa nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock AM, nag-check-in kami. And while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage, so we have to pay, and then nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then nung pagbigay sa akin ng passport ko and the boarding pass, wala pang, napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na merong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po, wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, wag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to, kako gano'n sa kanila. So, ayun, hinawakan nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager kung anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko kasi, makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang pulis nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20 nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar. Dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay, sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL.
Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport nyo, ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan? At pumayag sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office, at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report. Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan pa lang ginawa na yon. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yon. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So, may timestamp ako sa nangyari. And, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue. And, hayaan ako sa immigration na lumipad. Dahil total, meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yon. And nakasama ako doon sa modus na yon. Hindi ko alam bakit talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na tong ganitong klaseng modus. And sana maayos to ng government natin dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawan to ng paraan ng mga taong ng kinaawukulan. So, yun lang po. Kaya guys, maging paalala at babala ito sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW, na kahit anong transaksyon nyo sa NAIA, mapa-money changer, pagbabayad ng travel tax, sa check-in counter at lalong-lalo na sa immigration. Dapat i-double check nyo muna ang passport nyo bago nyo ibibigay sa kanila, na siguraduhin nyo wala itong punit. At mas maigi na picturean nyo ang bawat page ng passport nyo, lalong-lalo ng front page, bago nyo iabot sa kanila.